The Lord is good. All the time. Ang lahat ay magsabing, the Lord is good. He is good all the time. Pinapasalamatan natin ng Diyos sa napakaraming mga pagpapalang tinatanggap natin sa Kanya. Individually, bilang mga anak ng Diyos, at bilang grupo ng mga anak ng Diyos na nasa Kanyang kaharian. Ang mga pagpapalang ito ay pinapasalamatan natin. Isang pasasalamat, pinagkatiwala sa inyong pastor ang mensahe ng magandang balita ng kaharian. Laking pasasalamat ko sapagkat ngayon hindi ko pinadala ng relihiyon at denominasyon. It's not man and religion and denomination that is backing me up. It is the kingdom of heaven. It is my Father, the Lord Jesus Christ. Siya ang nagpadala sa akin sa mga sandaling ito. Nagpapasalamat din ako sapagkat ang tunay na mensahe ang dinadala ko. Yan ay mensahe ng pagsisisi. At ngayon, tinanggap na ng napakaraming tao at naging kasapi na ng paglilingkod na ito ng kaharian. At nagkaroon na sila ng tinatawag na kalayaan. They have been given the freedom from religion, denomination, bondage of sin, curses, and poverty in their lives to come and join us and have the freedom to worship the true God. We thank the Lord that He has enlightened us so many things and areas that the devil have deceived us before. And now we have those enlightenment present because of the revelation God has given to us. We thank God for that. We thank God also that all over the Philippines, in all major cities of the Philippines, the gospel of the kingdom is now propagated. We have congregations all over the Philippines where the kingdom and the banner of the kingdom reigns supreme, where Jesus Christ is Lord of Lords, the King of Kings, and He's the Lord of Lords. Gusto niyo manlad sa buhay niyo? Pumasok kayo sa kaharian. Lahat ng area ng buhay niyo uunlad. Physically, gagaling kayo. Financially, kayo ay payayamanin ng Diyos. At spiritually, pagkamatay ninyo, o kaya dumating ang glorification, ligtas kayo. Nandito na lahat. Nandito na lahat. Dinaya lang tayo ng relihiyon at denominasyon noon. Ngayon, ito na ang panahon, dumiretso na tayo sa Panginoon. Diretso na ito. Ang kaharian ng Diyos ay diretso na. Hindi kayo dadaan ng agent dito, diretso na kayo sa langit. So we thank God for everything that He has given to us and for the things that we have received from the Lord. So we will eliminate poverty step by step in the kingdom of God. Ang karukhaan dito aalisin, ang kapobrehon kuhaon sa gingharian. Isa-isa. Walay magpabilin nga anak sa Diyos sa gingharian nga pobre. Hallelujah. Kung hangtod karon pobre ka, leksyon lang na sa imuha. Marakag na sa eskwelahan. When you are still in poverty and you are a child of God, the Lord is only educating you and He wants you to pass the lesson of prosperity. When you have passed the lesson of prosperity, the Lord is going to take poverty away and He is going to pour you His blessings through the promises He gave us. Hallelujah. Yan lang. Pagka pumasa ka na, ibig sabihin pumasa ka, ito yung pagkakapasa mo sa leksyon na yan. Ano sabi ng Diyos? Anak, kung pagpapalain kita, anong gagawin mo? Kasi maraming mga anak ng Diyos na humingi ng pagpapala nung sila dukha pa, nung pinagpala sila, instead na sila ay magpatuloy sa kanilang paglilingkod sa Diyos, lumabas sila at naging materialistic. At iniwan ng Diyos na backslide sila. Kaya sabi ng Diyos, mahirap ito. Itong nakita niyang parang pagpapalang maganda, ay naging sumpa para sa kanya. So you have not passed the lesson of prosperity. You have to pass the lesson of prosperity. Paano mong ipapasa yon? Na pagka pinagpala ka, kung paano kang pinagpapala, ay lalo ka namang maglilingkod at lalo ka namang magpapalapit sa ating buhay na Diyos.
Sinong gusto ng pinansyal na pagpapala? Nakataas ang kamay nyo, nakataas. Gusto ninyo? Madali kayong pagpalain ng Diyos, maraming pera ng Diyos mula sa langit. Pero nangangako ba kayo pagka pinagpala kayo, huwag ninyong kalilimutan siya? Do you promise not to forget the Lord God? You promise to give your tithes and offering? Promise, ha? Pagka nakapromise kayo niyan, lalo kayong mapapalapit, lalo kayong magpapagamit, ay hindi na magtatagal, kahit next week pa, ang Panginoon, pagpapalain na kayo. Woo! Anong kaibahan ko sa inyo? Wala akong kaibahan sa inyo. Taga-Davao ko. Taga-Tamayong pagyod. Pobre? Grabe. Puyumog tamayong mga igsoon. Unom lang kabulan diya sa una, ang tingani. Puro kapi ang among produkto diya. Pagkaman sa unong kabulan, pagtingkagol na may sa ginatawag krisis. Patigod ka ng gamot sa kapi, lagaon na namo, kaya wa na mainom. Ang kada pagkaon diha, every meal is a challenge. Napakahirap ng buhay. Wala akong kaibahan sa inyo. Mas pobre pa nga ako sa inyo. Mabuti pa kayo, nakakakain kayo ng mabuti dito. Nasa city kayo. Kami, nasa bundok. Anong kaibahan ko sa inyo? But when the Lord visited me with His salvation, and the Lord revealed His will to me, that made the difference. And I promised God, I said, Lord, I will follow your will. I will follow your will. I will obey your words. I will obey them diligently because I love you, whether you bless me or not. Now that you have revealed your love to me, I love you also with all of my heart, with all of my mind, with all of my strength, with all of my spirit. Father, whether you bless me or not, I will obey your words. And the first thing God revealed to me is Malachi 3:10. Bring all the tithes into the storehouse, so that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. By faith, when you walk with God, although you have not seen the promise of God being fulfilled in your life, do it right away. Gawin mo kaagad. Kaya ginawa ko na kaagad. Nagbigay na kaagad ako ng aking ikapo. Mula nung ako'y nagpasimulang magbigay ng ikapo, wala nang humpay yan. Ako'y nagbibigay, whether God blesses me or not, I will follow His words. Hanggang dahan-dahan, ang Panginoon, inangat niya ang inyong pastor at nakita ninyo ngayon. From Tamayong to the world. Ngayong ako'y lumitaw dito sa Davao City, nakikita niyo ko sa television 24 hours a day, napakarami na ng lumitaw na mga Fariseo, mga Barabas, at sinasabing, yang si Kibuloy, nagpapayaman lang yan. Hindi ako nagpapayaman. Ako'y pinayaman. Sinong nagpayaman sa akin? Sinabi ng Word of God, remember Him who hath given you the power to get wealth. But the more that God blessed me, the more I draw closer to God. The more na ako'y pinagpala niya,
the more akong naging masigasig sa aking trabaho sa Kanya, the more akong naging masigasig sa paglapit sa Kanya, the more kong sinusunod yung Kanyang mga kautusan, the more akong natakot sa Ama, at the more na ako ay napalapit sa Kanya, the more He blessed me, the more I draw closer to the presence of the Lord. I did not let materialism come into my heart. I did not let the blessings of God come into my way. I have not transferred the love of God to the love of money, to the love of material things. Although these material things God has given to me is very obvious, you can see it, there is no room to receive it, but these are things God has given and they are nothing to me if they are not used for the glory of God. I use every money, I use everything God gives to me, whether lands or buildings or vehicles, for the glory of God. So ano ang pagpapalang ibigay sa inyo, lalo kayong magpalapit sa Diyos, lalo ninyong ialay sa Kanya. Halimbawa, wala kayong bahay ngayon, binigyan kayo ng bagong bahay. Anong gagawin ninyo? Ipagyayabang ninyo at aalis kayo sa Diyos at mababackslide kayo? Huwag! Ang lalo ninyong gawin, Panginoon, ang pangalan ninyo ilalagay ko sa bahay na ito. Ito ay magiging house congregation. At kung ako ay lalo mo pagpapalahin, marami pang tao ang aking ipapasok sa bahay na ito. Tuturuan ko ng inyong magandang balita. Pakakainin ko sila ng salita ng Diyos. At yung mga walang damit, dadamitan ko. At yung walang pagkain, isishare ko ang aking pagkain sa kanila. At sila ay akin tatanggapin sa aking pamamahay. When you do that, the more that God will bless you. Meron kang isang bahay at ginawa mo yan, gagawing dalawa ang bahay mo. Ginawa mo ba yan? Gagawing 5 ang bahay mo. Binigyan ka ng Diyos ng sasakyan, you shared it with God, and you said, Lord, I will put your name on my vehicle. And when the time comes for me, when you call me to call for souls and get them into the meeting and crusade of our pastor, I'll use my vehicle and deliver them. I'll let them come free in my vehicle. I'll let those souls come free and listen to the words of God. If you had one vehicle today, the next day, God is going to give you another blessings of a vehicle. Sabi ni Jacob, with whatever blessings you give to me, O Father, if I will see to it, if I come back into my Father's house for all the things that you give me, if you give me raiment to wear, and food to eat, and shelter where I can get in, I will promise you the 10% of everything you give to me, I will give it back to you. At si Jacob, ang isa sa naging pinakamayaman na tao sa buong sanlibutan. Alam niyo kung anong gagawin ng tithes and offering? It will take your curse away. Malachi chapter 3 verse 8 to 10. Sinabi ng Panginoon, you are cursed with a curse because you have robbed me. The people said, wherein have we robbed thee? Because you are spirit. And the Lord said, in tithes and offering. When you are under blessings like me, your defeats are temporary. Pagka nasa ilalim ka lang pagpapala, ang iyong mga kabiguan ay pansamantala. Nabigo ka ngayon, huwag kang magtaka, huwag kang magulumihanan, don't be sad, don't worry. That's temporary. Get up and thank God. Get up and thank God. Look at Daniel. Daniel was a child of God. He was living the life of God in his life because he was obedient to the will of God, which is the Word of God. Daniel was one of the captives from Israel to Babylon. Babylon is a place where they don't know the real God. They are pagans. So, Daniel was one of the captives who went to Babylon.
But Daniel is faithful to God. Daniel is living under the blessings of God. Daniel was obedient to God wherever he is. Daniel feared God with his heart. And he prayed 3 times a day, opened his windows, faced Jerusalem, and then prayed and thanked God 3 times a day. He was so intelligent, talented, that the king of Babylon, which is Nebuchadnezzar, gave him a position which is above all. He was made a governor. And there are satraps below him that reports to him. Yon ang mga nakakababa sa kanya sa gobyerno noon ng Babylonia. And then, Daniel was envied and many people got jealous to him because he was talented, was made a governor, nice life in Babylon, and yet he did not compromise his faith in God. So many people envied him that live in those places, that are from those places, that are pagans, and they thought that they are the ones who deserve the position of Daniel, being natives of Babylon. We should have the blessing of this stranger, this foreigner, this captive that is in our midst. He does not deserve his position. He does not deserve the blessings he receives from the hand of the king. We deserve it. So, nainggit sila sa kanya. They envied him. They were jealous of him. And they devised a trap. And one of the trap is Daniel, they knew that Daniel would not compromise his faith in God. And he's living in a pagan land. Oh, we will make a decree that no one prays to any other god but Nebuchadnezzar and the god of Babylon. And anyone who prays to any other god will be put to death. And let the king sign the decree. Let us boost the ego of the king. And when the king signs this, this is a bad news for Daniel. Daniel is surely doomed because of this law. Nandun, pinasa yung batas. Walang magsasamba sa ibang Diyos, kundi yan Diyos ng Babylonia. Gumawa sila ng rebulto. Pagkatapos isa sa Daniel, kasama niya si Shadrach, Meshach, and Abednego. It's the same story with Shadrach, Meshach, and Abednego. Pagkatapos mga kapatid, nakita ninyo? Ang nangyari. At that certain day, there was a command, no one will worship any other God but the God decreed by the king. May mga panulat na yung mga accusers niya, yung mga umakusa sa kanya, hindi mawawala yan eh. Kung may bida, may kontrabida palagi yan. Tingnan yung pastor nyo, bida. Bida sa kaharian. Why? Because I always call the people to repent. I always call for the people to come and follow me. And let us worship God. And let us serve God. And let us be obedient to God. And let us follow His word. And let us follow His will. Kaya bida ako. Napakaraming kontrabidang lumilitaw. Ano ang nakikita ng kontrabida laban sa bida? Puro masama. Puro kainggitan. Puro jealousy. Yan ang nakikita. Kasi ang mata ni Satanas nasa kanila. Ako naman, ang mata ng Diyos nasa sa akin. Ang mata ng Diyos ay na kay Daniel. Hallelujah. Kuha na sila ang listahan nila. Bantayan natin, Daniel. Pagbukas ng bintana, lahat ng taga-Babylonia nagsasamba doon sa rebulto. Si Daniel naman, binuksan ang bintana doon sa Jerusalem nakaharap, nagsasamba sa Diyos ng Israel. Walang video camera noon. Walang mga fotograpo noon, mga kapatid, kundi witnesses. We have witness. 2 or 3 witnesses. Kita mo. Hindi siya nagsamba doon sa rebulto. Doon siya nagsasamba. Kita mo? Oo. Pagkatapos, dinala na yung demanda sa hari. Ay, naku, sanas Daniel. May demanda na. He was sued in the court of the king. The king was surprised and was shocked. Oh my God, I cannot reverse my decree. The decree of the Babylonians. I cannot reverse it. But what will happen to my favorite governor? He'll die. Daniel will surely die.
I can do nothing about it. And so, when the accusers saw that the king can't do anything about it, they went down and took Daniel and put an handcuff on him. And they took him and put him in chain. And the punishment is that you go down into the den of lions that were not fed for 3 months. Pero mo, lungib ng mga leon ang pupuntahan mo pagka ikaw ay pinarusahan ng mga sa atin ngayon, equivalent yan ng silya elektrika. Silya elektrika ni Daniel. Only, mas masauli to, leon eh. Mga leon, ang iyang kauban dito, mga igsoon, naghulat sa yaha. Dito, sa gutom sa mga leon, nasimhot pa lang kay igsoon. Ang ipon sa leon, gana no? Ang ubang leon dito, gapangiki na. Kita pa lang sa imuha. Siguradong pagkaon ka na. Pero Daniel, wa mahadlok. Hindi natakot si Daniel. Ganyan ang mga anak ng Diyos na matapat sa kanyang kalooban. Amen ba? Amen ba? Amen ba? Nakataas ang kamay? Yan. Yung mga nag-amen na nakataas ang kamay, doble-doble yung pagpapalaan niya. Hallelujah! Woo! Hindi siya kinabahan. Kinuha ang blood pressure, hindi tumaas. Kinuha ang pulse niya, hindi nag-regular pa rin. Pagkatapos nihulog na siya doon sa lungib ng mga leon, the king was very sad because Daniel was his favorite governor. But he can't do anything about it because he signed the law. And the law doomed Daniel to die inside the lion's den. And all he can do is sigh, and be very sad. I'm sorry about it. I was the king who signed, but I cannot reverse it. What can I do? King was very sad. Ang iyang good news, gihimong bad news. Gobernor siya, paborito sa hari. Gobernor at paborito ng hari. Good news. Sabi nila, gagawin natin bad news. Ngayon, aakusahan ka namin. Ilalagay ka namin sa litag, sa silo na hindi ka makakalaya. Sigurado ka, patay ka. Nung hinulog nila doon, mga kapatid, kumalabog. Hinintay nila. Nalalagutok yung kanyang mga butok. Siguro may mga tenga nila nakaganon siguro doon sa mga lungib. Pero wala silang narinig. Ang narinig nila, sabi ng leon, katagalan, narinig nila, sabi ng leon, Christ. Pati leon nagpe-praising. Woo! Later on, the king came. And the king shouted at the mouth of the cave, Daniel, are you still alive? Daniel said, long live, O king! I'm still alive! What happened, Daniel? My God sent His angels and He closed the mouth of the lions. Pinadala ng Diyos ang kanyang mga anghel o hari at tinakpan ang bibig ng iyong mga leon. Nagkalakjo sila. Kaya pala ungol na lang naririnig. Gustong ibuka ng mga leon ang kanilang bibig dahil gutom na sila, ungol na lang lumalabas, hindi na may buka. Sabi na lang, Ang ibig sabihin, ang sarap nito, pero hindi namin makain, inaamoy na lang.
his curse was turned into a blessing. Ang kanyang sumpa ay ginawang pagpapala. Kaya kayong mga taga-akusa sa akin, tagalait sa akin, kamong tigdaot na ako, sige pa. Ano ang nangyari doon sa umakusa sa kanya? Sabi ng hari, yang mga tampalasan na yan, ang ihulog ninyo riyan sa mga leon. Nung inulog sila, hindi pa sila umabot doon sa sahig ng kuweba, nilapa na ng mga leon, lumagutok na ang sarapang. Pagka nasa Diyos kayo, mga kapatid, at hindi kayo ilalim sa sumpa, ang ibig sabihin ng Panginoong Diyos nasa sa inyo, tulad ko, huwag kayong mag-alala. Sino man ang lalait sa inyo, sino man ang uusig sa inyo, sino man ang magsalita ng masama laban sa inyo, hindi sila mananaig, hindi sila mananagumpay. Kayo ay itataas ng Diyos at kayo ay pagpapalain ng Diyos ng mas marami pang mga pagpapala! Hallelujah. Alam ninyo, matagal na akong nilalait sa radio. Noong wala pa tayong television ministry, when I was still living with one of our leaders here, BSGL, ang Cardona family. When I was out of Villamor, I lived in Marfori Heights. Doon sa bahay ng kapatid na yon, ako ay nanirahan kasama ng mga workers. Anong year yun? 1987, 88. Isn't it? 87, 88. Grabe ang paglait sa akin, mga kapatid, yan sa radyo. Pero ninyo yung lumalait sa akin, ang pinag-uusapan noon ng Trinity na atang Holy One. Pinipilit niya may Trinity. Sabi ko, wala! Holy One! Nagalit sa akin. Naging personal. Personal talaga sa radyo. Dilait ako ng maraming lait at saka inakusahan yung pastor ng maraming accusation. He really oppressed the spirit of your pastor through these personal accusations that are so personal I cannot even begin to detail them to you right now. Ngunit ako'y nagpatuloy sa aking pangangaral ng katotohanan. Walang Holy Three. Walang Holy Trinity. May Holy One. Amen? Yan. Limbong ni Satanas na. Dugay kayo mo na limbongan na. Nga nang limbongan mo? Kayo mga halangdong katao nagdalaan ng doktrina ha. Parte mga nanggungis god. Murag kinsang mga napay mga degree. May mga degree pa. Ang ganda ng mga degree. Lako. Tsaka mga puti ng mga buhok. Para talagang mga mga halangdon ba? Mga nobling tao. Sino hindi malilin lang yan? Sasabihin mo, magaling yan. PhD yan. Nagdadala ng Holy Trinity. Kahit PhD ka, bulok ka pa rin pagkadating sa spiritual kung wala kang pananampalataya sa katotohanan. Hindi ka dadalahin ng PhD mo sa langit. Kaya yan ang pinangangaral ko. Huwag kayong magtaka. Mga taga Holy Three, talagang wala kayo sa Biblia. Sorry lang. You are disqualified. Okay. Mga oneness. Ang oneness wala rin sa Biblia. Hanapin ninyo, walang oneness din dyan. Sorry, disqualified din kayo. Kayo nag-aaway noon pa. Dinadamay pa ninyo ako. Holy One nandyan. Dito sa kingdom, ang katotohanan, ang siyang itinataas natin. So nangaral ako, nilait ako ng nilait. Sinabi ng Panginoon sa akin, 3 angels visited me in my room one day. 3 anghel ang bumisita sa akin while I was sleeping. I saw in the eyes of faith and vision that God gave me, 3 angels entered into my room. Ang nasa gitna, alam ko yun ang leader. At sinabi ng leader na angel,
Sabi niya sa akin, may kinuha siyang parang kwintas dito sa kanya. Binigay sa akin. Sabi niya, tanggapin mo yan. Murag magmutya, yahatag sa kuha. Ang buto sa to, murag jewel. Pagkatapos sinabi niya sa akin, ang lahat ng usapin diyan sa radyo, matatapos lahat yan. Pero ikaw na lang ang mananatili diyan. Lahat ng lumalait sa iyo, lahat ng umako sa iyo, yang lahat pabayaan mo, ngunit isang araw, ikaw na lang ang mananatili riyan. And then, sinabi niya, judgment will come. Judgment will come. Biro ninyo mga kapatid, when he said, judgment will come, kinabahan na ako. Sapagkat judgment will fall on those people that in heaven were put into the balance of God's justice and they were found wanting. Kulang sila. Nanalo ngayon ang inyong pastor, kaya ako nagdidemanda doon sa langit. Woo! The curse they gave me was turned into a blessing. And their good news became bad news. My bad news became good news because God is with me. When God is with you and you are under blessing, do not worry! Kaya mahalagang nasa sa pagpapala tayo. Pagka kayo ay nasa sa Diyos, aakusahan kayo, lahat gagawin sa inyo, lalaitin kayo, huwag kayong magtaka sapagkat kayo ay bida ng Diyos. Ang kontrabida dito ay ang demonyo. Pagka lahat naman, kayo ay nangangaral ng hindi totoo, lahat naman pumapalakpak sa inyo, matakot na ang puso ninyo. Bakit? Hindi nyo lang kung sa Diyos kayo hindi. Pero ngayon, ako'y nangangaral ng katwiran, may nagagalit sa akin, alam ko may demonyo. Alam ko, nasa Diyos ako at demonyo ang kumakalaban sa akin. Hallelujah. So that this is a big sign to you that do not know this ministry, that God is with this ministry. Hallelujah. Kayong hindi nagmamahal sa ministry ito, lalo ninyo kaming pinararami sa mga paglait at pag-uusig ninyo because God is with us. If God be for us, who can be against us? So kung ang Diyos nasa sayo, may nangyayaring parang malas sa buhay mo, hindi malas yan. Kalooban ng Diyos yan, sapagkat pagkatapos yan, pagpapala ang darating sa buhay mo. Umiyak ang isang babae. Sabi niya, Pastor, di malas po ang nangyari sa buhay ko. Bakit, sister? Nasunog po yung bahay namin. Praise the Lord, nasa piyapi. Sabi ko, huwag kang umiyak. Swerte yan. Bakit, Pastor, swerte? Papalitan ng bago ang bahay mo. Di mo gusto? Yung balong-balong na bahay niya, nasunog, inalis. Ngayon, mga kapatid, maganda na ang bahay niya. Bumangga yung kotse mo, hindi malas yan. Buenas yan. Kung nasa Diyos ka. Sapagkat, papalitan ng Diyos ng bago yan. Hallelujah. Kung ikaw ay nagkasakit, ang Diyos nasa iyo, huwag kang matakot. Isang kalabit lang ng anghel yan. Pagka pinadala niyang healing angel, sabi ng Diyos, okay, nagwo-worry na yung anak ko doon. Healing angel, go there and fix the problem. Padadala ng Diyos yung healing angel doon. God is going to send you a healing angel. Habang natutulog ka, sabi ng angel sa'yo, kakalabitin lang yung sakit mo, yung cancer mo. Kinaumagahan, mga kapatid, magtataka ka ang ganda ng pakiramdam mo, pumunta ka ng doktor, sabi ng doktor, anong nangyayari sa'yo? Milagro nangyayari sa'yo, nawala yung cancer mo ah. How many of you believe that? Because God is in this ministry, if you dare to believe that by faith, it will happen to you right now. Mangyayari sa iyo ang bagay na yan ngayon din. Alam niyo bakit mahal ako ng Panginoon? Mahal ako ng Panginoon sapagkat iba ako sa mga ngaral na iba. Bakit? Ang unang ipinangangaral ko ang kaligtasan ng tao.
Walang nakapangahas na mga ngaral ng tulad ng ipinangangaral ko na sinabi ko sa tao, lumapit kayo, magsisi ng inyong kasalanan, palitan ninyo ang espiritong luma na minana nyo kay Eva at kay Adan, at kayo ay bibigyan ng bago ng Diyos. Isuko ninyo yan at sabihin mula ngayon, Panginoon, not my will, but thy will be done in my life. I am truly repenting. I am truly repenting in your sight, O God. I will come according to the call of your anointed minister that is preaching the word, and I will follow his admonition. I will come and repent, and I'll surrender this old spirit I inherited from Adam and Eve through Adam and Eve, and Satan gave it to them, and I inherited it. I am surrendering this old disobedient spirit before you, which is the spirit of disobedience and sin, and give me the power of that new spirit within me. And from now on, I promise to obey your will until you come or until we meet in heaven. I will be your child. You will be my father. Hallelujah. Tingnan niyo yung pagpapalang gagawin ng Diyos sa buhay ninyo. Dumadaan kayo ng Red Sea ninyo ngayon. Amen? Problema. Sino may mga problema dito? Taas ang kamay. Naku, nung hinabol ni Pharaoh ang mga Israelites, sumalubong ang malaking problema sa kanila. Buenas na sana, pagkat nakalabas na sila sa Egypt. Takbuhan na sila. Wow! Freedom! Freedom! Malaya na tayo! Sa kalayuan, mga kapatid, may Red Sea. Napakalaking dagat. Big problem. Serving God, you will meet big problems in your life. But the problem presented before you is going to be a blessing, because God is going to break the Red Sea before your eyes, and He will let you walk on dry land. Malaki ang problema ninyo ngayon. Kaya bang iligtas kayo ng Diyos? Ililigtas niya kayo sa malaking Red Sea na hinaharap ninyo na walang iba kundi ang inyong problema. And God is going to show you a miracle every day. Israelites were guided by a miracle of pillar of cloud by day and pillar of cloud by night. So sa gabi, maliwanag sapagkat merong pillar of fire. At sa araw naman, ang guide nila, ang pillar of cloud. Kung saan pumupunta yon, doon din sila pumupunta. Praise God! Ganon din ang mga anak ng Diyos ngayon. Mayroong kayong guidance. Mayroong kayong pagpapala. Ano man ang problemang haharapin ninyo, ang Diyos tawagin ninyo at Kanyang bibiyakin ang Red Sea ninyo. Palakpakan natin siya. Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo, pagka humarap kayo sa isang problema, ano ang mangyayari sa inyo pagka may nagka-problema kayo? Depression. Diyos ko naman, dami ko ng problema. Dito naman itong problemang ito. Matatakot ka? Matatakot ka sa Pharaoh ng buhay mo? Sino yung Pharaoh ng buhay mo? Yung pinagkautangan mo. Yung bangko. Yung babawi sa sasakyan mo. Nanalangin kayo. Pagkatapos mo nalangin, nakasimangot ka na. Then, nag-complain ka pa. Sasabihin mo, ano ang kabuluhan ng paglilingkod ko? Wala naman ng Diyos sa akin. Tingnan mo, nagka-problema na ako. Ganito yung sinabi ng mga Israelites. Sabi nila, better slaves than graves. Mas mabuti pang mamatay na kami kaysa maging alipin kami. And then they turned bitter and they focused on their problems. They forgot God's promises. They were focused now on their problems instead of being focused on God. When you have a problem, focus on God. Do not focus on your problem, you focus on God. Nung sinagot ng Diyos ang problema nila, ano ang unang sinabi ng Diyos kay Moses? Tell them, fear not. Everybody says, fear not. Fear not. Huwag matakot. Ang agad-agad na pupunta sa inyo, takot na papanik kayo. Ano kaya mangyayari? Ano kaya mangyayari? Kung ang Diyos nasa sa iyo, huwag kang matakot. Lingunin mo ang katabi mo, sabihin mo, huwag kang matakot.
May problema ka, huwag kang matakot. Tinakot ka, napapatayin ka? Tinakot ka, babarilin ka? Huwag kang matakot! Kung ang leon, pinahinto ng Diyos ang kanilang panga, ang baril, anong gagawin niya? Pagputok, ang bala babalik sa kanya. Yan ang totoong man of God. Pagputok, ang bala babalik, siyang hahanapin. Ingon ng bala, asa naman yung nagpabutok? Bilang isang mangangaral ng magandang balita mula't mula pa noon, napakarami kong plasang pinuntahan at hindi lahat nalulugod sa akin, lalo yung taga-denominasyon. Naku mga kapatid, ilang baril lang tinutok sa ulo ko, Armalite pa. Mayroon pa nga isang independent na pari, tinutukan pa ako ng 38. Marami na. Natakot ba inyong pastor? Binilangan pa ako habang ako'y nangangaral. Sinabi nung pare, bibilang ako, 1, 2, 3, kung di kayo hinto, papuputakan kita. Tinutok, ako'y nangangaral. Sa daan yun. 1, 2, nagpatuloy ako nangaral. Hindi nakaputok. Bigla akong hinila ng mga tao. Kung hindi ako hinila ng mga tao, pumutok na siguro yon. Pero hindi tatamaan. Tingnan ninyo, pagka ang Diyos nasa sa inyo, walang mangyayari sa inyo. Hindi kalooban ng Diyos. Sabi niya sa kanyang promise, Isaiah chapter 54, no weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue that shall rise against you, in judgment you will condemn. Huwag kayong mag-alala, may angel na kabackup sa atin. May kapangyarihan ng Diyos. Pagka sumasakay kayo sa mga bus, mga aeroplano, may delikado, huwag kayong matakot! Pagka bumagsak ang aeroplano at hindi mapipigilan bumagsak, ayaw pa ng Diyos mamatay kayo, magkakaroon kayo ng pakpak. Lilipad kayo. Tinawag sila ng Panginoon, sinabi, huwag kayong matakot, manampalataya kayo. He told them, don't fear, see the salvation of the Lord. Hallelujah! Tingnan ninyo sa mata ng inyong pananampalataya, ang sagot ng Diyos na ibibigay na niya sa inyo kahit hindi pa nakita ng iba, tingnan na ninyo. Ako nakikita ko na yan sapagat ako'y lumalakad sa pananampalataya. Kaya ang pastor nyo, sumunod kayo sa kanya, nasa sa akin ang Diyos. Kapag nasa sa akin ang Diyos, kawawa kayo pagka kumontra kayo sa akin. If God is with me, who can be against me? Wala. Pagka nanalangin ako, isang sagot lang. Lalo na hindi pa nga ako nagre-reklamo, binibigyan ako ng hustisya ng Diyos. Lalo na kung magre-reklamo na ako, pagka lumuhod ako, humiyak ako sa Kanya, Panginoon, inaapi ako ng mga anak ni Satanas dito. Sobrang itong ginagawa nila. Pagkatapos, mga kapatid, magpapadala ng revelation ng Diyos habang natutulog ako. Ganyan, nakikipag-usap ang Diyos sa akin. Isang anghel ang kanyang inatasan sa ministring ito upang siya ang maging conduit ko dito sa lupa at doon sa langit. Pagka nanalangin ako, tapos bumaba yung anghel na yon, sasabihin, eto ng sagot ng iyong mga dalangin. Ano ang gusto mong gawin natin sa mga anak ni Satanas na yan? Kayo na pong bahala, Panginoon. Kaya ako ngayon, mga kapatid, naaawa pa ako sa mga pume-persecute sa akin. Hanggang maaari, naawa ako, dinadalangin ko pa sila. Gusto ko silang maligtas. Pero pagka yan ay lumampas sa kanilang sukat, siguradong may mangyayari na hindi maganda sa kanila. He came unto His own, and His own received Him not. And so when Jesus Christ went there, they didn't receive the Spirit that I received today. He came to the Gentiles, and He gave it to us. And all among the Gentiles, I was the one who humbled myself and became His son, and I received what the Lord was offering. And I said, Lord, this body is yours. Put your Spirit within me. Live within me. Everything in me is yours, Father! Hallelujah!
So the Lord said, I will entrust my house to you. I will entrust my kingdom to you. I will send all of my children. You don't know them. They don't know you. But wherever they are, I will send them to you. And wherever they are, they will know and you will know them because they will listen to my voice. Ay, lahat kayo nakikinig sa akin at mahal na mahal din yung boses ng inyong pastor. Mahal na mahal din niyo ako. Pinanalangin din niyo ako. Yan ay palatandaan kayo ay anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Ama. Hallelujah. Ang unang gagawin nyo pagka pinagpala kayo ng isang pagpapalang blessing, umawit kayo, ha? Kaya dito, mayroong mga awit ng katagumpayan. The Lord is my light, my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation. Huwag muna kayong pumunta rito, hindi pa ako tapos. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Yeah. The Lord is my light, my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my friend of my life. Of whom shall I be afraid? Be afraid. Thank God for His living. My salvation. Ay lahat. Whom shall I fear? Nasara. Let's sing. Mawit tayo. The Lord is my light. My salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Praise God for who He is. Friend of my life. For whom shall I be? Greater is He that is in me. Greater is He that is in me. Greater is He That is in me. Oh, greater is He that is in me than He that is in the world. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me Oh, greater is He that is in me than He that is in the world. Nakataas ang inyong kamay. Masaya ba kayo? This is a service of victory, deliverance, and thanksgiving. Marami ngayon ang demonyong lumayas na rito. Malakas pa naman ang hangin dito sa airport na ito, kaya aanurin sila ng hangin na yan. Kayong mga depressed sa utak nyo, sa puso at espiritu, bibigyan kayo ng pag-asa ng Diyos ngayon. Kayo may mga problema, bukas na bukas, yung problema nyo, may kalutasan na yan. Kayong mga dimalas sa buhay nyo, huwag kayong mag-alala sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay pumasok na sa inyo. Ngayon, kayo ay gagaling sa lahat ng inyong mga karamdaman. Hindi ko na dapat i-lay hands kayo ngayon. Sapagkat naririnig yung boses ko, nakikita ninyo ako. You see me and you hear me. And this is going to be God's bridge of blessing to you. The sense of hearing and the sense of seeing. As long as you see me and as long as you hear me, God is going to bless you. Your hands are raised for a double blessing that would come from the Lord right now. I pronounce a double blessing upon your life. Spiritual, physical, financial, and material blessings. Kayong walang mga trabaho, magkakatrabaho kayo. Kayong mga naghahanap ng trabaho, makakakita kayo ng magandang trabaho.
Kayo may mga utang, makakabayad kayo. Kayo hindi marunong magbigay ng tithes mula ngayon. Ituturo na ng Diyos sa inyo yan upang ang pagpapala ay magiging permanente sa buhay ninyo. May mga magulang, may mga anak kang may sakit. Ayos na ang mga karamdaman nila. Pag uwi mo, ang anak mo magaling na, ang mga magulang mong may sakit, hinipo na ng kapangyarihan ng Diyos by faith in Jesus' name. Napakarami mo mga kasagutan na kailangan tanggapin sa Kanya. Last year, marami kang dinalangin, di mo sinagot. Di sinagot ng Panginoon. Ngayon, tatanggapin mo ang kasagutan ng madalangin yan. Gusto nyo maging permanente inyong pagpapala? Pumasok kayo sa karyan at makisama sa inyong pastor. Ang Diyos nasa sa akin. Pinadala niya ako. Ang susunod sa inyong pastor na pinahiran ay ganun ding pagpapala ang tatanggapin. Kung anong tinanggap ko, siya ring tatanggapin ninyo. If you receive me as an anointed servant of God, what God has given me as blessings, you will also receive them likewise. Tinanggap mo ako, ang pagpapalang tinanggap ko, mapapasa iyo rin. Unang-una, kaligtasan. Humarap ka doon sa langit. Merong kang tapang. Sasabihin mo, member ako ng kaharian ninyo sa lupa, Panginoon. Ang pastor ko ay yung pinahiran si Pastor Kibuloy. Anong tinuro sa iyo? Pagsisisi, Panginoon. Nagsisi ka? Amen. Dito, bubuksan ang mga kasulatan at makikita ang pangalan mo. Sapat ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang pinakamalaking pagpapalang tatanggapin mo mula sa Kanya. Sino nakadama ngayon na kayo ay gumaling na? Sinong may karamdaman sa dibdib banda dito, sa likod, na ngayon lumuwang na? Sino may karamdaman banda dito sa tiyan? Ewan ko kung anong sakit niyo sa tiyan, sa bituka ba yan, ulcer o kung ano. Nadama mo, pinagaling ka ngayon. Lumabas ang masamang hangin. Espiritong masama yun. Ayos ka na. Magaling ka na. Sino sa inyo rito ang merong malalang karamdaman? May cancer kayo. Huwag kang matakot. Hinipo ka na ng Diyos at pinagaling ka. Hallelujah. Sinong may takot sa kanilang puso? Tapos nag-aalinlangan, malaki ang doubt ninyo sapagkat marami kayo naririnig sa ministering ito na hindi maganda. Bibigyan kayo ng matibay na paniniwala ng Diyos na hindi kayo malilinlang ni Satanas kailan paman. Lahat ng house congregation na nagtaglay ng pangalan ni Kristo Jesus at ginawang house congregation, unang-unang aalisin ang karukhan sa bahay niyo. Dadaloy ang pagpapala dyan sa inyong bahay. Yan lang ang hinahanap natin, di ba? At pagkatapos, hindi lang dito sa lupang ito pinagpala tayo, ang pinakamahalaga, may connection pa tayo doon sa langit. Kapag namatay kayo, ang kaluluwa ninyo dadalhin ng mga anghel sa sinapupunan ng Diyos at sa langit siya ay makakasama natin. Ito ang bagong langit! Hindi na ito langit ng relihiyon, hindi langit ng denominasyon, langit ng bagong Jerusalem. Langit ng kaharian. Nang papapasukin doon, puro silang mga espiritong galing sa Diyos, mga anak niya. Kaya kayong lahat na naririto, pinagpala na kayo. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Nakataas sa inyong kamay, nanatili nakataas. For salvation, for salvation. Kayo hindi pa nakapagsisi, sumunod kayo sa dalangin ito. Makapangyarihang Ama. Laksan ninyo, makapangyarihang Ama. Sumusuko po ako sa pamamagitan ng pagsisisi
Linisin ninyo ako ng aking mga kasalanan. I repent and I promise from now on, not my will, but your will be done in my life. From now on, I'll be your child. You will be my father. I am forgiven of all of my sins. Pinatawad na ako sa lahat ng aking kasalanang pinagsisihan. Tatanggapin ko mula ngayon sa inyo ang isang bagong espiritu. Espiritu ng pagsusunod. Kaloob ng banal na espiritu ninyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah.